Yun guys, paring niyo ulit ang inyong kumpare. At ang topic natin ngayon ay tungkol sa resource material para sa sales or pagbebenta. At kung interesado ka sa mga ganitong klaseng usapan at topics, lika, tara, nod tayo. At ayun guys, bago tayo mapunta sa pinaka-main topic natin, may share lang akong kwento. Nung nag-start pa lang kasi ako dati sa sales career ko, naghanap ako ng resource material kung saan pwede akong matuto at mas marami pa akong mga bagay na malaman about sa sales. Nag-research ako sa internet through Google at YouTube, etc. And that time wala pa kasing ChatGPT nun eh. Meron na rin ako mga nakitang seminar offers pero hindi ko muna siya in-enrollan kasi kumbaga gusto ko muna yung mga basic materials muna. Ang ginawa ko noon, naghanap muna ako ng libro. And sa paghanap ko ng libro, meron akong tatlong na-discover. Una yung Art of Selling by John Hopkins. Second naman is yung Way of the Wolf by Jordan Belfort. And meron din movie yun, yung Wolf of the Wall Street. Maganda yun, panoorin nyo. May isi-share ako ngayong book na masasabi kong pasok sa current trend natin sa digital era and social media era na kung saan magagamit nyo yung mga techniques at paraan sa libro na to. At yun guys ay ang Sell Like Crazy by Sabri Subi. Or hindi ko alam kung ano yung pinaka-correct term sa pangalan niya. Maliit lang tong book na to. Konti lang din yung pages niya. And marami kayong matututunan dito sa book na to na kung saan ay applicable siya, relevant siya sa trend natin ngayon, sa social media, sa digital era, even sa mga, kahit magagamit nyo rin siya sa mga AI, ganon. Very relevant pa rin tong book na to. Hindi ko lang sure kung kailan siya na gawa or na-publish, pero sobrang ganda niya talaga. And yung isi-share ko sa inyo is based lang sa pagkakaintindi ko sa book na to. Pwedeng pag binasa nyo rin siya, meron din kayong ma-build up na sarili nyong lesson na ma-apply nyo sa career. At yun guys, punta na tayo sa main topic natin. Isi-share ko sa inyo yung 5 lessons na natutunan ko sa book na to. Number 1, stop selling, start helping. So, doon sa title pa lang, obviously, bago tayo mag-offer ng mga kung ano-anong products, service natin sa ating mga clients or potential clients, lagi nating i-priority na i-solve natin yung problem nila. Yun yung number 1. Number 2, sell to one person, not to everyone. Mag-focus ka doon sa ideal client na gusto mong makatrabaho or gusto mong pagsilbihan. Kumbaga, naka-niche down ka. Number 3, build a lead generation machine. Sa panahon natin ngayon, marami ng paraan para sa pagli-lead or paghahanap ng clients. Pero may mga basic naman. Number 1 dyan is yung social media. Aralin mo yung mga strategy or ads para sa social media presence mo. And number 2 naman, pwede ka mag-build ng basic website. Kahit prototype website lang. Number 4, Godfather offer. Make an offer that they can't refuse. Actually, sikat tong term na to sa movie na The Godfather. So, applicable din siya. So, yung Godfather offer is papasok din yung mag-offer ka ng guaranteed, build some urgency, or mag-offer ka ng bonuses. Or isa din sa paraan is kung bagong client pa lang siya, pwede ka mag-offer muna ng free service. And kung magiging effective naman yung mga strategy na ginawa mo, pwede kang mag-demand or mag-renegotiate dun sa naging result ng offer mong service sa kanila or product or kahit ano pa man. Number 5, focus on 20% that build 80% result. So dito guys, papasok naman yung pag-focus ka doon sa revenue generating activities. At then doon papasok yung writing ads, improving offers, or creating contents na pwedeng mag-lead ng clients or potential clients. Kasama rin doon yung mga cold calling, email marketing, etc. At papasok din pala doon guys yung delegation. At yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. At kung interesado ka ulit sa mga ganitong klase ng usapan at topics, subscribe na. At laging tatandaan, benta na may silbi.